Hi guys! Good morning! So, halos kakagising ko lang din and today will be our flight going to Bangkok. So, it's not my first time pero first time ni nanay at tatay. So, we're very excited. I had to work last night. Medyo late na ako natapos. Tapos late na rin ako nagising today. Wala pa ako naka-impake. So, ngayon mag-i-impake muna ako. I'll arrange my things para wala akong makalimutan. Para sa trip natin. Tara! Okay, so ito yung mga gamit ko. Hindi ko pa sila naaayos. So mag-i-empake muna ako. Actually, hindi naman din ako madami magdala ng gamit. Sorry, medyo may sugat tong lips ko. Actually guys, hindi naman din ako marami magdala ng gamit. Minsan, iniisip ko din, nabibili din naman ako ng t-shirt doon. So, konti na lang yung mga dadalhin ko para hindi mabigat. Kasi, ang technique ko, bilang nagtitipid as a traveler, hindi ako kumukuha ng baggage papunta. Tapos pabalik na lang kukuha ng package. So, mag-i-empake muna ako. Okay, so pag nag-i-empake ako, guys, niro-roll ko yung mga damit ko. Like this. Ganito. Tapos, I'm using a compression bag. This one I'm using is from Bag Smart. Yan. Very helpful when you're traveling. I use it all the time. Kaya Bag Smart baka naman. It keeps everything organized, tapos it saves space. So, diba? It's a must-have for travelers like me. Okay guys, so kakatapos ko lang. And I forgot to mention, since wala akong baggage papunta, so dapat 7 kilos lang to. And then, kumuha ko ng baggage pa uwi. So, I'm bringing a backpack para pag-uwi, dito ko ilalagay yung mga damit ko. Tapos, yung mga bibilhin ko dito sa luggage, yun na i-check-in ko. Kasi sayang naman yung 7 kilos, diba? So, gagamitin natin yung 7 kilos na yun. Sayang, binayaran natin yun eh. Siyempre, dapat tayong matalinong traveler. Kakatapos ko lang din mag-impake and right now, kailangan ko na din mag-prepare. Because we decided na agahan na lang din sa airport. Kasi yung area ng San Fernando and Angeles area is medyo matraffic na paghapon. So, aagahan na lang namin para makaiwas sa traffic. Also, para mabigyan ko na rin kayo ng quick tour ng Clark Airport. And if for anything else, kailangan ko rin palang i-discuss sa inyo yung mga requirements when you travel to Thailand. So, see you guys at the airport. Bye! Okay guys, so nandito kami sa parking area, kakarating lang namin. Now magpo-proceed na tayo sa loob. So papakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng Clark Airport. Tara!
Okay guys, so sa baba, meron silang Starbucks. So kung naghihintay kayo, dumating yung mga loved ones nyo. Ito kasi yung arrival area. So may Starbucks dito sa baba. If gusto nyo maghintay. So okay, ito yung departure area ng Clark Airport. Sa baba yung arrival. Yan, so makikita nyo wala masyadong tao kasi konti pa lang yung airlines na nagsiservice dito, tapos konti rin yung flights. So pasok na tayo sa loob. Ayan sila nanay, tatay, ate. Ito pala yung dala ko guys. Isang maleta, tapos isang maliit na bag. Ayan. So, mapapansin nyo, wala masyadong tao. Ayan. Papasok na kami. Tara! There. Pwede dito pa, diba? Papasok na kami, guys. Okay. So, ito yung Clark Airport. Okay. Tignan nyo guys kung gaano kalaki sa kung gaano kaganda. Malinis pa, tapos konti pa yung tao. Okay, so magbabayad lang kami ng travel tax kasi hindi pa kami nagbabayad. Kasi you have the option to pay via online. Pero I think may fee. Para nasa 25 pesos yata per person. Eh, 4 kami. So sayang din yun, di ba? That's 100 pesos. Eh, dito, walang fee. And maaga naman din kami, kaya walang problema. Mamaya pa yung flight namin, around 7 I think. It's 3:39 pa lang. Ito siya. Ito yung area. Bandang dulo siya guys. So pagka-enter nyo sa left side. Yan. Yung fee natin is 1,620 per person in travel tax. So walang discount for senior at saka PWD kasi international flight siya. Okay. Bayad lang muna kami. Okay, so kinolek lang namin yung pera tapos sina ate na daw yung magbabayad. Ayun. Okay guys, so si ate nabayaran na niya yung travel tax natin. Ito siya. This one. I have to keep this just in case tanungin nila to pag nasa check-in counter kayo. Okay, next, i-discuss natin kung ano yung mga requirements when traveling to Thailand. So ginugol ko na lang din siya para mas tama yung sasabihin ko. But usually, ito lang yung mga kailangan according to Google. So, syempre, passport. Syempre, valid dapat yan 6 months. Tapos, make sure na hindi siya mutilated, meaning wala siyang sira, wala siyang punit, wala siyang sulat-sulat. Especially, dun sa area na may picture, tapos may details tayo. Okay, so yung next requirement is yung TDAC or yung Thailand Digital Arrival Card. So, basically, this is yung parang e-travel nila for Thailand. So, you have to accomplish this 72 hours before arriving in Thailand. Okay, so papakita ko na lang sa inyo yung website dito sa side kung ano yung pupuntahan yung website for the TDAC to accomplish it. Okay, so aside from that, syempre, you have to have your round-trip ticket tapos hotel accommodation na rin. Just in case tanungin siya ng inyong immigration officer. In some cases, an immigration officer might ask for proof of funds din. Sakali lang, just in case, mag-prepare na rin kayo para kung itanungin kayo, ready naman din kayo. So for those who are wondering, visa-free entry tayo sa Thailand. So we don't need visa to enter Thailand. However, if you're staying for 60 days or more, kailangan nyong mag-acquire ng visa. Okay, so in our case, 8 days lang kami. So we don't need visa to enter Thailand. Okay, so na-discuss ko na sa inyo yung mga requirements to travel to Thailand.
Now, ipapasyal ko naman kayo dito sa loob ng Clark International Airport. Tara! So dito guys, yung piyesa natin. Dito tayo babayad ng travel tax. Department of Migrant Workers o what travel, sa travel tax na siya. So, ito yung mga check-in counters natin. Ayan. Okay guys, talagang okay na okay dito mag-travel. Kasi, konting tao, malinis. Dito pala sa side na to guys. Yan, kung gusto nyo mag-CR, ito yung toilet area nila. Ayan, may mga iba't ibang rooms for praying, etc. So, yan. So, yan yung check-in area natin. Tapos, dito guys, meron tayong lounge. Kaso, hindi naman tayo member niyan. At I think mahal ata yan. Oh, 610 pesos. So, ayun. Ito na yung departure area. Hindi tayo pwedeng pumasok dyan. Kailangan muna natin mag-check-in. Ikot lang tayo. Okay. Isa side na to yung area ulit for checking in. Pero, yan. Ganyan siya kalaki, guys. Information booth. Tapos, mga check-in area din. For counters. And departure. Ayan. Okay. Okay. So, may mga restaurants na rin pala available. Guys. Ayan. Papanik ka dito. Pwede ka pumanik doon sa taas. Pwede kayong kumain. Several times ako nagpunta dito, pero ngayon ko lang nalaman na meron na palang mga access ng mga restaurants dito sa taas. So, in case, ano ba yan? Hindi pa maganda yung ano ko. Pasensya na, guys. Tapos, mga money exchange, foreign exchange. So, doon na lang tayo magpapapalit, guys. Okay, may kainan pala dito. Okay. Pero, konti pa lang yung available right now. Kita nyo. Meat Depot. Okay. Mga set meals. Okay na yung presyo. May hapchan dito, guys. Oh. Hindi pa ito nag-open. Peri-peri. Tapos, Wendy's. For milk tea lovers, may Goncha pala dito. Gongcha. Wow. Gongcha. And then here, Cantonese, guys. Okay, so, malaki naman pala yung area ng ano. Oh. Hindi na to pwede. Okay. Balik na tayo. Ayan. So, marami-rami na rin pala mga restaurants dito na open. So, if gutom kayo, and you're still waiting for your check-in or boarding gate to open, pwede kayong pumunta. Baba na tayo, guys. Okay. Ito yung sa taas, restaurant area. Okay, so baba na tayo. Busog pa naman ako. Busog pa rin naman din si tatay, tsaka na nanay. So, hindi na rin kami kakain. Probably pagdating na lang doon. Pero may dala kaming chocolate. Tsaka tinapay din. Bumili kami kanina sa Save More. Siyempre, para makatipid, ask me, mas pabor sa akin dito sa Clark lumipad kasi nga lumipad din kasi nga
Mas malinis, mas konting tao. May aircon, malamig, I mean. Tapos may mga upuan naman din para maghintay. Malinis ang CR o yung toilet. Tapos, malapit lang sa amin. So, definitely, mas prefer namin dito kaysa dun sa NAIA. Okay guys, so nasa check-in counter na kami at magche-check-in na kami. Ayan. So, nakapila na kami. So, kita-kits na lang sa loob. Okay guys, so nakapasok na kami. Tapos, waiting na lang kami sa boarding gate namin. So, maaga pa. So, eto, naglalakad-lakad lang din ako. Tapos, ipapakita ko rin sa inyo kung ano yung itsura sa loob. Okay, so lakad lang tayo. Papasyal ko lang kayo sa loob. Papakita ko lang yung mga stores. Pero tingnan yung view guys, papakita ko sa inyo. Tcharan! Medyo maulan today. Pero ayan. Tcharan! Maulan today. May mga charging station din dito. So if medyo mag-charge, yung mga charging station natin. There, charging station. Lakad lang din tayo. Ito yung 13. Boarding gate 13. Ito yung boarding gate namin. Diyan lang kami. Boarding gate. Ayun sila nanay tatay. Fill tayo. Oops. Sorry. Conserve water. Huwag tayo magsayang. Okay. So, tipid. Tipid. Hindi na tayo kailangan bumili ng water. Kasi syempre, airline food at saka drinks, definitely mahal yan. So, magdala ng tumbler next time para makapag-refill sa mga water refilling station. So, kakarating lang namin dito sa Suvarnabhumi Airport. And actually guys, medyo nalito din ako sa pronunciation niya because yung spelling niya parang Suvarnabhumi. So, sabi nila is Suvarnabhumi Airport. Now, we have to clear immigration first. Tapos, we have to claim our baggage. So, right now, we're going to the second floor, arrival hall, para kunin yung SIM, tapos yung rabbit card. Okay, so medyo nalito kami kasi sabi dun sa Klook, second floor arrival hall. Kaso, nasa second floor pala yung pagdating namin. Nasa second floor na kami. So nalito kami. Fourth floor pala siya. So I think, hindi namin hanapin yung Klook na booth right now. So we're looking for it. Baka dun. Okay guys, so nagkamali nga kami. So, di na namin bumaba ulit. Kasi, nandun lang pala siya dun sa second floor. Second floor na kasi yung arrival hall. So, sa baba. Dito. Diyan lang sa baba. Teka. There. Diyan lang sa area na yan. Diyan lang yung Klook booth. So, kailangan namin siya puntahan. So, paglabas nyo ng airport, arrival hall, turn right. Tapos lakad lang until makita nyo yung Klook booth. So, again, yung
Rabbit card, gamit yan for transportation. Tapos yung SIM card, well, kami actually ni ate at saka ni ako, may eSIM kami. So, we don't need physical SIM. Pero yung cellphone kasi ni nanay at saka ni tatay, hindi supported yung eSIM. So, ayun. At para just in case na rin din na kung magkakahiwa-hiwalay, meron kaming data to communicate. So, ayun. Ito pala yung Klook booth. Nasa gate 1 lang siya. So, we'll claim lang yung SIM card. Tapos yung rabbit card. So, eto na siya guys. This one. Tapos yung mga rabbit card nila, ito. Okay, so kung magpapalit kayo ng Thai baht, huwag muna kayo magpapalit dun sa arrival hall. Baba lang kayo ng basement floor kasi meron dito, tabi-tabi lang sila. Maganda yung mga exchange dyan. Happy Rich, Super Rich, at saka yung kasi corn. So, dito kayo magpapalit guys. Maganda yung rate. Okay guys, so kakarating lang namin dun sa room namin. And, papakita ko sa inyo kung gaano siya kalaki. So, this cost around 11,000 plus. So, ito siya. Okay na siya guys for the price. Yan. Dalawang single bed since magkasama kami sa room ni ate. Yan, ganyan siya kalaki. And then, yung bathroom niya, malinis. Ayan, malaki din siya. Diba? Sulit na sulit na. Ayun lang.